Oh ha? Oh ha? Oh ha? Oh ha? Oh ha? Diba? Ganda, diba? Pumili kayo ng magandang klase ng gulong. Akala ko may tumutunog sa motor ko. Kaya ikaw na nanonood ka, ano pa ginagawa mo dyan? Tumayo ka na, kunin mo na yung pera mo. Putik, ang ganda talaga, oh. Grabe. Parang hindi naman ako nag-sign up sa ganito. Woo! Kuya! Wait lang! Ate, tutulungan kita maglabag. Ano po, yung saiwanan na ako. Ang bagal ko daw po kasi. Good morning mga dre. It's already 9:38 in the morning. Nandito ako sa Bugias, Benguet. Dito ako nakapag check-in kagabi. So shoutout dun sa Alpine Star. Alpine G's Lodge. Yun, okay naman yung kwarto nila. 1,300 per night. Meron ng soap and shampoo kasama, 2 towel. Tapos makapal yung comforter nila kasi malamig talaga dito. At accommodating naman yung staff nila. So isang comment lang, yung kwarto ko po ay may bakas pa ng kahapon. So sinabi ko naman sa kanila. So nagbayad po ako hindi po yun ex-deal, hindi po yun libre. Nagbayad po ako. Isa sa mga perks kaya ako gusto, isa sa mga perks kaya hindi ako nagpapakilala, para maiwasan din yung mga ganon. Kahit na maganda man painggan o masarap man sa pakiramdam na makakalibre ka, syempre gusto natin supportahan yung kanilang negosyo kahit pa paano. Well anyway, shoutout dito sa police station na tumulong sa akin kagabi na makapaghanap ka agad ng lodge kasi pagod na talaga ako kagabi. Although gusto ko pang bumiyahe papuntang Ilocos Norte, kaya lang wala, hindi na talaga kaya ng katawan lupa ako. Biro mo, ilang oras pa akong gising kahapon? 28 hours yata, hindi 32 hours akong gising kahapon. So napakaganda ng tanawin mga dre. Talaga naman. Ito yung isa sa mga perks kapag naglo-long ride ka, kaya kapag nag-endurance ka nang walang oras na hinahabol. O diba? Napakaganda ng view. So hindi pala Baguio yung napuntahan ko. Mali yung post ko kagabi. Bugias pala yun. O Bugias. Sa maps kasi nakalagay Baguio eh. So share ko lang sa inyo, since gamit ko yung Sniper 155 ko. Ito niya naman yung concept nito, naka big bike concept to. Tapos meron akong mabigat na tools na dala. Tapos meron akong alay na top pack sa likod. At tapos meron pa ako isang tail bag sa likod, diba? Tapos ako 97 kilos ako. Ganun pa man, hindi hirap sa ahunan itong Sniper 155 ko. Napakalakas ng torque. Bihira akong makapunta ng Benguet eh. Siguro yung huling punta ko ng Benguet so many years ago. Siguro more than 10 years yung huling punta ko ng Benguet eh. Pero hindi ako nakamotor na, sasakyan pa ako nun. So first time ko magpunta ng Benguet ng nakamotor, yun, hindi tayo pinahiya ng ating Sniper 155 kasi napakalakas talaga ng torque nito. Ang lakas ahunan, kaya sulit na sulit. Ang ganda oh. Sheesh. Ang ganda. So dadalhin ko si Mrs. Mingson dito sa susunod. So ayan, kita nyo diba? Napakaganda ng tanawin mga dre kapag bumabiyahe ka dito. Oh ha? Oh ha? Oh ha? Oh ha? Oh ha? Diba? Ganda diba? Oh ha? Saya ko dito sa part na to Grabe, napakaganda oh. Napakaganda talaga ng kalikasan eh no? Anong tinatawag na kagandahan ng Pilipinas? O diba? Stig! So ito mga dre, pa yung nagmumotor lang din sa tuwing mga biyahe kayo, kahit di motor siguro, pumili kayo ng magandang klase ng gulong. Dahil ang gulong, yan ang nagsasalba sa inyo sa tuwing bumabiyahe kayo. Akala ko may tumutunog sa motor ko. Alam mo bakit? Kasi yan lang yung dalawang materyales ng motor na sumasakayad sa kalsada na binabiyahe nyo o tinatahak nyo. Siyempre kailangan nyo ng makapit na gulong. Tapos yung quality, hindi yung lumolobo, nade-deform, yung mga ganong klase pa. Kayo, nasa sa inyo naman yan kung anong klaseng gulong ang gusto nyong gamitin. Pero ako, ang gamit ko kasi IRC na RX-02. Ito talagang gulong na to, subukan na to. Subukan na to kahit sa mga guhit, hindi to dumudulas. Hindi ka rin nagwiwigil pag sa mga dumadaan mo yung mga guhit. Wala kang problema dyan. Kasi ang dami ko na natry na gulong
So nung natry ko tong RX-02 ng IRC, yan, dito pumanatag yung loob ko. Hindi lang ako maka-drive na maayos kasi nababasa yung pa ako eh. Oh, welcome to the Philippines. Philippines eh, no? Welcome to the Philippines. Yan, diba? Panis. Ganda, diba? Panis. Boom. Panis. Kaya ikaw na nanonood ka. Ano pang ginagawa mo dyan? Patanga-tunga ka pa dyan, di ba? Tumayo ka na dyan, tignan mo, pakaganda ng tanawin dito, Saan ba yung rice terraces? Dito ba yun? Sabing Get? Napupo na ako eh. Kaya ikaw na nanonood ka, bukas na bukas umalis ka na, di ba? Magpunta ka rito sa Benguet, o kaya mag-ride ka kung saan, para naman mabukas-bukasan niya sama ng loob mo o yung iniisip mo, di ba? Hindi yung puro Netflix and chill ang ginagawa mo dyan, di ba? Umabas ka ng bahay mo. Di ba? Sabi ko sa'yo, umalis ka na dyan sa bahay niyo. Di ba? Napakaganda ng tanawin, di ba? Ano pa ginagawa mo dyan? Tumayo ka na, kunin mo na yung pera mo. Tapos mag-hirap ka na. Di ba? Wala nito sa Maynila. Kaya ako sa'yo, pupunta ka na dito. Grabe, lalamig na ako. Nakasanda lang ako eh. Wala akong dalang t-shirt eh. Isa lang yung dalawang t-shirt yung ginamit ko nung first day eh. Wala rin ako dalang jersey. Literal, sando lang. Sando shorts na pantulog. Tapos brief underwear. Tapos medyas ko dalawa lang. Kaya laba-laba mamaya lalaba ako. Yan, di ba? Panis, panis. Patay. Di ba ang ganda? Dati sa TV ko lang napapanood yung mga ganitong klaseng view eh. Yung tipong maglanonood ka ng National Geographic Channel. Doon ka na ito nakikita eh. Meron palang ganito sa Pilipinas. Grabe. Sayo ko. Putik, ang ganda talaga Grabe. Kaya pala maraming rider na nagtsatsaga na pumunta ng highest point. Kasi ganito pala kakaganda yung mga tanawin dito. Grabe Shucks. Grabe. Ano ba to? National Geographic ba to? Let's call it what it is, 'cause I can't pretend anymore. See your heart on your lips, and her clothes are in the drawer. Watch her eyes pierce your skin, wishing mine could do more. Hi! I know she's gone away. You're already out the door. They say love is a fickle thing. So andito na tayo sa highest point. So picture lang tayo para meron tayong proof para sa checkpoint. Sabi, hinihingal ako. Hinihingal ako. Tapos na tayo sa new highest point. Mali ako ng pictorial kanina eh. Yung pala yung old, pero na palang new. Ganda ng kalikasan. Wow, Ifugao pala to, hindi pala Benguet. So sana makapunta rin kayo dito kasi napakaganda ng tanawin. Wala masyadong tindahan, kaya wala masyadong kalat, diba? So
pag ganun, sarap puntahan. You can bring your own food, your own drinks, pero syempre maging responsible tayo sa ating mga waste, di ba? Food waste. Parang hindi naman ako nag-sign up sa ganito ah. May nadaanan na akong konting ganito kanina eh. Meron ulit ngayon. Kawawa yung suspension ko dito. Uhuy, sarap. Chocolate. You want some chocolates? You want some chocolates? Hoy, sarap magpakarwash na ito. Ko po. Hoy, kuya, wait lang. Thank you. Hindi ka na ako dun. Say. Carwash. Sarap magpa-carwash. Parang bumigat na yata ng 10 kilo yung motor ko nang dahil sa alikabok. Ang putik. Joke lang. Banda na tayo. Ate, tutulungan kita maglaba. Gusto mo? Hi kids! Lahat na lang kilala ko na rin lahat eh. Tama na nga. Pero pa akong 2 bars. Pero kasi yung route ko ay ayan. So baka wala ng gasoline station dyan. Kaya gas na ako. Ang mahiwagang embudo! Parang mag-isa pa. Minsan yung mga dumadaan, ang dami nila. Ano po eh, naiwanan na ako eh. Ang bagal ko daw po kasi. We're here. So, photos na tayo ng isang mabilis dito. Tapos, alis na rin tayo agad. Welcome to Banawe. Alright! Oh, wala ka pa kita no? Ano hinihintay mo? Ha? Uy, may hinihintay yan. Kung gusto mo na talaga makita. Sige, eto na.